Almost 3 months ago, ang huling pagpapagawa ng buhok ng ating client ngayon for today's video. At ang history nga po pala ng kanyang buhok ngayon ay naka-full bleach siya at the same time naka-highlights yung kanyang buhok. At titigan nyo maigi ang texture ng buhok ng ating client ngayon ay sobrang tigas at sobrang dry na ng kanyang buhok. At the same time, merong part dyan na sobrang lambot or nagpuputol-putol na. Kaya ngayon, ang gusto ng ating client ay ipariban yung kanyang buhok at the same time, ipaayos na rin yung kulay at maging malambot na rin daw at the same time. Pero sa klase ng buhok ng ating client ngayon ay delikado i-riban, kaya naman ay gagamitan natin ito ng ipinagbabawal na technique. Band protector or should I say. At kung gusto mong malaman kung anong klaseng band protector ang gagamitin natin dito sa buhok ng ating client for today's video, ay pakilike mo muna tong video na to and just keep on watching. Thank you so much to keep on watching. Ang sinasabi ko nga po palang band protector na gagamitin natin ngayon, itong Sensibles na HR Plus Hair Rejuve na nabili ko sa BBS. Since 3 months ago yung pagpagawa ng buhok ng ating client ngayon at medyo mahaba na rin yung regrowth part ng buhok ng ating client, kaya ang gagamitin natin doon ay ang Balutano 3-in-1 Collagen Rebonding. So kanina nakita nyo na in-applyan ko muna ng Sensibles na HR Plus yung buhok ng ating client bago ako naglagay ng rebonding cream. Tapos ngayon itong ating rebonding cream ay nilagyan ko na rin ng Sensibles HR Plus Hair Rejuve. And the purpose is para tumabang yung ating gamot na pang-rebond. Since 3-in-1 rebonding yon, I'm sure na mabilis magre-react yung buhok ng ating client. By the way, kaya nga pala ginamit ko yung Balutano 3-in-1 rebonding ngayon sa regrowth part ng buhok ng ating client or sa bagong tubo, ay dahil kulot yung bagong tubo ng buhok ng ating client. And after ng application natin ngayon dito mga seswang, ay ibababad natin ito ng at least 1 hour or depende pa rin kung may reaction na yung buhok ng ating client bago tayo mag-re-application doon sa may bleach part or yung buhok na hindi natin nalagyan ng pang-riban kanina mga seswa. Pero dito sa texture ng buhok ng ating client ngayon ay inabot ako ng 1 oras at kalahati sa pagbababad sa kanyang buhok. Sa buhok na colored hair, ang gagamitin natin ngayon na pang-riban sa kanyang buhok ay itong Shine Moist Quick Straight na T1 variant from Belisa-Maine Beauty Essential. At syempre, hindi mawawala itong ating pangmalakasan na band protector na Sensibles HR Plus Hair Rejuve na ito naman talaga ang ating main purpose or ito ang ating main topic of the day of this my video. Pero kung mapapansin nyo mga seswang na 3 gamot ang ipinakita ko dito at 3 company, baka ang iba sa inyo ay isipin na ito ay sponsor. No po, nagkakamali kayo. Pero Balutano Philippines, baka naman. Belisa-Maine Beauty Essential, baka naman. Binondo Beauty Supply Products, baka naman. Since naka-bleach at naka-highlights yung buhok ng ating client ngayon, syempre ay mabilis itong magre-react. Dito naman, pagkatapos natin ng application dito sa buhok ng ating client ngayon, ay ibababad natin itong pang-riban nito sa loob ng 15 to 20 minutes. Depende kung may reaction na yung kanyang buhok, saka na natin ito babanlawan. Pero sa buhok ng ating client ngayon, ay inabot lang ako ng 15 minutes ng pagbababad. Then after nun, ay pinabanlawan ko na at pinablower ko na rin yung kanyang buhok. And ito na rin yung itsura o yung resulta nung kanyang buhok after ng hair blower. Pero dito sa buhok ng aking client ngayon ay hindi muna ako magpa-plancha at hindi ako gagamit ng R2 at diretso ako mag-a-apply ng hair color sa kanyang buhok. So yung iba yun sasabihin bakit hindi ako gumamit ng R2 ay ng pinaka-importante sa riban. So mga seswang, ang purpose lang naman ng R2 ay ayun ang maglalak ng cuticle ng buhok ng ating client. Pero since nandiyan naman ang ating Brazilian, ayun ang magsisilbing R2 at ang maglalak sa buhok ng ating client. Kaya ayun ang gagamitin natin na pang-lock sa buhok ng ating inire-riban. At tigil-tigilan nyo ako sa mga negative nyong comment dahil ako ang gumagawa at ako ang nakakaalam. At dahil client ko to, ako ang nakakaalam ng ginagawa ko. By the way, sa hair color nga pala mga seswang ay nag-color hair refresh lang kami dito sa kanyang buhok at pinabawasan lang niya ng kulay yung kanyang buhok dahil masyado raw itong madilaw. At binabad ko lang ito ng at least 30 minutes, then after 30 minutes ay pinabanlawan ko na
na rin yung kanyang buhok. At pagkatapos maputuyo ng kanyang buhok ay ito na yung result ng kanyang hair color. And nabawasan na rin talaga yung pagkadilaw ng kanyang buhok. And 90% dry lang pala yung pinablower ko sa kanyang buhok. Then after nito ay mag-undergo na rin kami ng Brazilian hair botox. And sa mga magtatanong kung anong klaseng Brazilian hair botox daw ang ginagamit ko sa buhok ng aking mga client, ay ang gamit ko po ay ang Rolex Brazilian hair botox from Belisa Main Beauty Essential. Pero hindi na naman ito sponsor. Again, Belisa Beauty Essential, baka naman. Sa proseso naman ng Brazilian hair botox at ang technique ko at ginagawa ko sa buhok ng aking client, lalo na kapag dry ang kanilang buhok, ay talagang dinadamihan ko yung pag-a-apply or nilulunod ko talaga yung buhok sa Brazilian hair botox at ibinababad ko ito ng almost 1 hour para makakasigurado tayo sa mga dry na buhok ay masisip-sip niya yung gamot na Brazilian hair botox. At pagkatapos naman na may isang oras ng pagbababad sa buhok ng aking client ngayon ay ipinablower ko na rin ito at magpuproceed na rin tayo sa pagpaplansya dito sa buhok ng aking client. By the way, gumamit nga po pala ako ng magkaibang init ng plansya dito sa buhok ng aking client. Doon sa pinaka-roots ng buhok ng aking client, since kulot naman yon, kaya ginamitan ko yun ng pinakamainit na plansya, which is ang pinakamainit ay 230 degrees Celsius. At hindi ko siya pinalansya ng matagal na init dahil binaguran ko lang to ng 1 hanggang 3 hagod lang at magpapalit na ako ng init ng plansya or ang aking pang finishing. At ang init naman na ginamit ko doon ay 180 degrees Celsius lang. At ito yung mga lagi kong sinasabi sa mga videos ko, especially kapag ang topic ay hair rebonding, ay nakasalalay sa atin, especially sa init ng plansya, ang ating magandang rebond. Hindi natin kailangan gumamit ng sobrang init na plansya lalo na kung dry na ang buhok. And finally, almost 10 hours ng practicing dito sa buhok ng aking client ngayon ay natapos na rin. So titigan nyo maigi yung galaw ng buhok ng ating client ngayon dito sa video, kung gaano talaga kaganda yung kanyang buhok at kung gaano talaga na-transform yung kanyang buhok. At nagawa ko yung ganyang kaganda na yan dahil sa tulong yan ni Sensibles na HR Plus Hair Rejuve. At feel ko ay hindi ko ito maririba ng ganito klaseng kaganda. At the same time, kung wala rin yun ay baka nagkalasog-lasog na or nagpansit kanto na yung buhok ng aking client ngayon. So ilalagay ko dyan sa ating caption or sa ating description kung saan ito pwedeng mabili. So I hope you like it. Have a nice day and have a great hair day. Thanks for watching. Bye-bye!